Mapagpalang araw po. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, nasa tahanan po tayo. Sister Cheryl, ayan. Para makita nyo, baka wala siya. Ayan. Di po ba kasali siya, no? Ayan, o, pipicture pa kami eh. Oo, na-picture. Si brother, ayun, no? O, pipicture na. O, na-picture na, brother. O, yung walang kakalubaba, yan. Yan. Dalawa sila, magkapatid po sila, no? Si brother, binata. Si sister, hindi na. Meron na siyang pamilya. Okay? Nandito po siya, namamasyal, taga. Anong lugar mo, Kuyang? Bohol. Yan, kasi ka po, Bohol, Chocolate Hills. Kung tawagin niya, nasikat dun sa kanila, Chocolate Hills. Yung pong mga parang tsokolate, natutuyo yun, nagiging kulay tsokolate. Then later on, pag nagulan, tumutubo, nagiging green. Okay? Ayan. Ngayon, ang ating pag-aaralan, yang Muslim, ang pinagmulan niyan, Udyo. Si Jesus Udyo. Kaya, yung mga Muslim, kalahi ni Jesus yan. Kasi pareho silang Udyo. Mula sa lahi ni Abraham. Yan. Kaya, tayong mga Pilipino naman, ay mga hentil. Hindi tayo Udyo. Kasi po, nasa labas tayo ng Israel. Okay? Ang ating tatalakayin yung sumpa ng kasalanan. Pero bago tayo papalahot sa Bible, May suwakan tinda gatas. naubos. Tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo kami sa pagkakataon na ito, sa aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo. Buksan ang puso ng bawat isa na nanonood ng video ito upang sa ganon makinabang kami pare-pareho. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Simula tayo, sister. Yan. Yan. Itong pagkamatay ni Jesus, related po sa sumpa. Noong araw, ang sabi ng matatanda, hanggang ngayon naman, sabi ng matatanda, pag sinabi ng magulang mo, baka nakaka-relate po kayo. Sabi ng magulang, gumapang ka parang ahas. Yung salita ng magulang, pag binigkas yan laban sa kanyang anak, halimbawa yung anak niya, Suwail, gagapang kang parang ahas. Alam niyo po, nagkakatotoo yan. Nagkakatotoo. May mga pamilya po parang gumagapang sa kahirapan. Doon nare-realize na, kasi nung kabatahan ko, matigas ang ulo ko, pasaway ako, sinumpa ako ng magulang ko. Kaya hanggang sa mamamatay na lang yung magulang, humahabol pa ang anak, sabi niya, Inay, alisin mo na yung sumpa. Alisin mo na bago ka man lang mamatay. Bakit? Yung salita ng matanda, may power yan. Kasi po, yung matanda, silang binigay ng Diyos sa atin. Kaya pag hindi mo sila pinakinggan, under curse ka. Ito po sa Biblia, no? Sa Galacia, ang sabi ni Apostol Pablo, sa panahon ng kanyang epistola, anong sabi ni Apostol Pablo? Dito po sa 3:13 ng Galacia, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kasalanan nang si magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasahad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinibitin sa punong kahoy. Ngayon, kukunin natin yung meaning nito. Bakit ganito salita ni Pablo kay Jesus? Ito po. Tandaan natin, si Jesus po napako sa krus, punong kahoy yon. Kaya ito, sabi niya, punong kahoy. Okay? Dito sa 10 natin simulan. Galacia 3:10. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Yung pala, yung nananangan sa kautusan.
Tandaan niyo po, si Pablo ay Hudyo. Miyembro siya ng 12 tribo ng Hudyo at doon sa lahi ng Benamita siya nabibilang. Kaya sila, nasa ilalim sila ng kautusan. Anong sabi ng Biblia ni Pablo? Ang lahat na po, nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. The Old Testament time, na doon sila nakatali sa kautusan, useless po pala yun. Sa ating panahon, yan ang sabi ni Pablo. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpahin ang hindi tumutupad sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Kita nyo po, ilan ba yung kautusan? Hindi ba't 10 utos? Bukod sa 10 utos, marami pang kautusan na binibigay sa bawat panahon eh. Tingnan natin yung kautusan. Hindi po ba 10 utos yan? Titignan natin. Si Santiago naman. Si Santiago po ang magsasalita tungkol sa kautusan. Tignan nyo po. Chapter 2 ng Santiago. Verse 10. Ano pong sabi ni Apostol Santiago? Santiago 2:10. Okay, nandito. Ang hawak ko nga palang Bible ay ito, Gideon International. Sabi ni Pablo 2:10. Ito po. Ang tumutupad sa buong kautusan. Tumutupad. Buong kautusan ha. Sabi ni Santiago. Ang tumutupad sa buong kautusan. Ngunit lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Kita nyo po? Yung 10 kautusan, pag nilabag mo lang yung isa, yung 10 na yun, nilabag mo na lahat. Paano ka makakawala dyan? Kaya nga sabi ni Pablo, kung nakatali ka pa sa kautusan, para kang nakasumpa. Para kang nakasumpa. Kung doon ka nakatali. Samantalang hindi ka naman Hudyo at Pilipino ka. Pero may mga Pilipino po hanggang ngayon, nakatali pa rin sila sa lumang tipan. Parang gumagamit din silang Biblia. Pero bakit hindi nila maunawahan yan? Ang New Testament at Old Testament. Yung New Testament, pag binasa mo yan, kumukuha ka ng referensya sa Old Testament. Ganyan na lang po ngayon yung Old Testament. Referensya ng bagong tipan. Tayo ngayon ay nabubuhay na sa bagong tipan sa panahong Kristiyano. Wala na po tayo sa ilalim ng Old Testament. Pero bakit may mga tao pa hanggang ngayon? Doon sila nakatali. Ayan na natin sila kung yan ang gusto nila, no? Basta tayo. Wag. Entil tayo. Ano sabi ni Santiago? Malabag mo lang yung isa, nilabag mo na lahat. Di ba? Napakahirap. Ayun. Balikan natin yung sa Galacia. Ang sabi ni Pablo, sa 3:10 ng Galacia, ulitin natin. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Ngayon, di nakasumpa. Ibig sabihin, pag nakasumpa ka, tignan natin yung sinabi ni Jesus sa chapter 25 ng Mateo at 41. Anong sabi ni Jesus Christ dito? At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Saan ngayon papunta yung mga sinumpa?
Binabasa ko Mateo 25:41. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa. Kayo'y pasapoy na di namamatay na inianda sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Yun. Yung palang mga sinumpa po pala, pasahapoy ng impyerno, kasama ang dyablo at ang kanyang mga anghel na 1/3 na hangyel sa langit na kasama nalaglag sa lupa. Yung nagrebelde sa Diyos. Bakit rebelde? Lumabas sila eh. Hindi ba rebelde yan? Rebel. Ibig sabihin, nilabanan mo ang magulang mo. Nagrebelde ka sa magulang mo. Yun. Pag nagrebelde ka sa magulang mo, nasa ilalim ka ng sumpa ng Diyos. Ganon din po si Satanas. At yung 1/3 na hangyel sa langit ay isinumpa. Nang lumabas sila, nagrebelde sila sa Diyos. Gusto kasi ni Satanas, iigitan niya pa ang Diyos. Nagmataas po siya. At meron po siyang nahakit na hangyel sa langit ay 1/3. Ganong karami. Ngayon, nasaan po yung 1/3 na yon? At saka si Satanas. Dito sa lupa. Kasama na ng mga tao. Kahalubilo na ng mga tao. Kanya lang hindi mo sila makita na kasi hindi naman wala tayong nakikita ng anghel. Pero nagbabalat kayo sila, parang naghahanyo sila ng tao. Naghahanyo silang tao. Dito po sa pahayag 12:9, itinapo ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na ang ngalay Diablo o Satanas na dumaya sa buhong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Yung 1/3 doon sa hangyel na mga nagrebelde sa Diyos, itinapon na po dito sa lupa. Ayun po sa Revelation, binasa ko lang sabi ni Juan, tinapon sa lupa. Ngayon, itong mga ito, kahalubilo na po ng tao. Kailan mo makikita ito? Yung gumagawa ng masama. Kapag meron kang isang taong nakitang na talagang talamak, yan, ang sumasama sa kanya ay kampo ni Satanas. Isipin niyo po yung 1/3 na hangyel sa langit. Hindi natin kayang bilangin yan. Diyos lang ang pwedeng magbilang nun. Tayo, wala tayong kamalayan doon. Kasi hindi natin sila nakikita kasi espiritu sila. Yung anghel po espiritu. Kaya hindi natin nakikita ang mga yan. Pero, kahalubilo natin sila. Ingat po kayo. Baka yung katabi ninyo, kaibigan, ingat lang po kayo. Okay. Kaya kita nyo sa politika, isipin nyo, nag-aaral yung nakaupo mula sa presidente, vice-presidente, kongreso, hanggang barangay level. Nag-aaral. Pero kahit na nag-aaral po sila, kahit matalino sila, kahit mangmang sila, bakit nagnanakaw sila? Yan nga po, sinasamahan sila ni Satanas. Kaya kapag ang isang tao, halimbawa sa gobyerno, nakita mong nagnanakaw, ang kasama nun, kampo ni Satanas. Ang nasa katabi niya. Siya yung bata. Bulsa mo na yan. Sa'yo na yan. Wala naman nakakakita eh. Yun. Yun yung 1/3. Ako yan. Kita nyo? Iba't ibang pamamarahan. Inalimbawa ko lang po sa politika, sa gobyerno Pero hindi lang sa gobyerno naman yan. Okay. Ngayon, ang sabi ni Santiago, pag nilabag mo yung isang kautusan, lahat nilabag mo na. Kaya yung kautusan po, salamat sa Diyos. Bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos? Bakit? Sapagkat meron siyang anak na si Jesus na ipinadala dito sa lupa upang siyang tumubos
sa hatin sa sumpa ng kasalanan. Ulitin ko. Galatia 3:10. Ang lahat ng nanananga sa pagsunod ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Ang kausap ni Pablo dito ay mga Hudyo kapwa niya, yung nasa ilalim ng kautusan. E ngayon, paano naman tayo nasausaw? Yan ang maganda. Paano tayo nasali? Tayong mga Pilipino o entil sa lahi. Ito po, babasahin pa natin yan. Meron pong kasulatan. Hindi tayo gumagawa ng sarswelang kwento dito ha. Nagbabasa tayo. Oh, ito, nakikita ni Sister Cheryl, ni Brother. Oh. Magagalit yun pagka kinukwento ko lang ng walang Biblia yan. Ito, basahin natin. Ang sabi dito sa 13, Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan gaya ng nagdusa sa parang isang sinumpa. Sapagkat sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinibitin sa punong kahoy. Yan, si Jesus po yan. 14, tinubos niya tayo. Amen. Yan ang maganda. Anong sabi niya? Tinubos tayo. Okay, tuloy natin. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Hudyo po si Abraham. Pinagmulan ng lahi ng Hudyo, pinagmulan lahi ni Jesus, pinagmulan ng lahi ng mga Muslim. Oh. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako niya ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga entil Pilipino sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumasahati ng Espiritong ipinangako ng Diyos. Amen. Napakabuti ng pangako ng Diyos. Tayo palang mga hentil. O yan ha. Baka kayo nyo lang nalaman yan. Pero ang sabi niya, sino man ang nananalig? Okay, may tatanungin ako ha. Sister Cheryl, nananalig ka ba kay Jesus? Brother, nananalig ka ba kay Jesus? Sagot. Magkapatid, tinanong ko sila. Ang sagot nila, opo. Amen. Yan! Yung nananalig kay Jesus, sila yang tinubos niya sa kanyang pagkapako sa krus. Tayong mga hentil po, makasalanan tayo. Labas ng Hudyo, tayo ng mga hentil ngayon Pilipino ay makasalanan. Salamat. At nang tanggihan ng mga Hudyo si Jesus, tayong mga hentil ngayon ang nakinabang. O meron pa bang ibang ebidensya? Meron. O, si Pablo pa rin ang nagsasalita rito. Chapter 11 ng Roma. Basahin ko po, no? Ito. Sa 28, 11:28 ng libro ng Roma. Sa ikakalaganap ng mabuting balita o salita ng Diyos, yung mabuting balita, sila'y naging kahaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Yan. Itong tinutukoy ni Pablo doon sa itaas, yung mga Hudyong kalahi niya. Ano sabi niya? Naging kahaway nila ang Diyos. Kita nyo? Dahil hindi po nila tinanggap si Jesus na kanilang kalahi. At tayong mga entil, ito na naman. Entil na naman ang sinabi ni Pablo, tayo mga Pilipino. Ulitin natin ha. Roma 11:28. Sa ikakalaganap ng mabuting balita o salita ng Diyos, sila'y naging kahaway ng Diyos, ang mga Hudyo, upang magkaroon kayong mga hentil Pilipino ng pagkakataon. Yan, amen. Hindi pa napakaganda ang layunin ng Diyos sa atin. Sila po yung pinangakuhan, Hudyo dahil hindi nila pinaniwalaan ang salita ng Diyos. Naging kahaway nila ang Diyos. At tayong mga hentil lang
nakinabang. Oh. Di praise the Lord. Tayo pala po. Kaya mapupuri mo talaga ang Diyos. Tayo yung tinubos. Sino yung tinubos? Yung sumasampalataya kay Jesus. Panguli. Pakinggan natin ang salita mismo ni Jesus. Alam niyo po, hindi tayo nagiging parang mayabang o naghahanap ng amon. Nagbabasa lang po tayo ng Biblia. Gawa 26:18. Tingnan niyo po ang nakalagay, sabi ni Jesus kay Pablo. Sabi niya kay Pablo, 26:17. Ililigtas kita sa mga Hudyo. Yung kababayan nito, Hudyo. At sa mga Hentil, tayo na yung Pilipino, na pagsusuguan ko sa inyo. So, sinugo si Pablo, sabi ni Jesus, sa mga Hentil. Tayo pong Pilipino, Hentil tayo. Labas ng Israel ay Hentil. Ito, susuguan kita sa mga taong iyon. Tayo na pong Hentil. Upang imulat ang kanilang mga mata, ibabalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ano daw ang tao? Tayo. Nasa ilalim tayo ni Satanas. Hawak tayo ni Satanas. Sabi ni Jesus. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, pananampalataya nila sa akin, ha? Narinig yung sagot nila, sister at saka ni brother kanina. Kung naniniwala sila kay Jesus, sasagot nila, ano? Yes. Amen. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Diba? Pananampalataya lang palang kailangan para tayo patawarin ng ating Panginoong Hesus. Kailan niya ginawa yon? Nang ipako siya sa krus. Nang mamatay siya sa krus, yun ang completion ng salvation ni Jesus para sa mga Hentil. Ngayon, yung mga Hudyo ba kalaban? Oo, nilabanan nila ang Diyos. Pero totoo, mahal pa rin nila ang Diyos. Mahal pa rin sila ng Diyos. Bakit? Meron po silang kaugnayan kay Abraham. May pangako kay Abraham. Kaya, kahit lumalaban po sila, mahal pa rin sila ng Diyos, ang mga Hudyo. Pero, kung abutin man sila ng kamatayan at hindi nila naisuko ang buhay nila kay Jesus, talagang kalaban nila ang Diyos. Ngayon, walang Hentil, walang Hudyo, pantay-pantay tayo sa Diyos ngayon. Mapahentil man, mapahudyo man, pag sumasampalataya kay Jesus ay patatawarin sa kanyang kasalanan. Pero, kung Hentil ka man o Hudyo ka at hindi ka sumasampalataya kay Jesus, pare-pareho kayo. Itatapon yung tinawag ni Jesus doon sa Mateo 25:41, makasinumpa, lumayas kayo sa harap ko. Doon kayo sa hapoy na hindi namamatay kasama ni Satanas at ng kanyang mga 1/3 na hangyel binagsak sa lupa. Kompleto po yan, ha? Biblical yan. Ito, Gideon. Pag nakakita kayo ng ganito, ito, yung lampara. Gideon po yan. Ito po ng ating ginagamit, Yan. Sana meron po kayong natutunan. Hindi ko mo lumaban po ang mga Hudyo, hindi na sila mahal. Mahal pa rin sila ng Diyos. Tayo, mahal din tayo ng Diyos sa kabila ng makasalanan tayo. Kasi lahat ng tao nilikha ng Diyos ay mahal niya. Pero, kung hindi po tayo susuko kay Jesus, mapahudyo man tayo, mapahentil tayo, pare-pareho po tayong isusumpa ng Diyos. At ang parusa, apoy na hindi namamatay. Pero, pag sinuko natin ang buhay natin kay Jesus, ang gantimpala naman ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtutuwid, pagtuturo sa amin, paglilinaw tungkol sa kautusan ng sumpa. Salamat po.
ginamit mo si Pablo upang kami pong mga hentil ay matuto, malaman, nakasali po pala kami sa pangako. Amen po. Sa ngalan ni Jesus. Kaibigan, like. Gusto nyo mag-comment? Pwede. Malaya kayong mag-comment. Pero wag nyo lang ako mumurahin na biblical lang ang comment ha. Kasi biblical lang tayo. Share kayo na share. Kayong mga na-sharean, mag-share kayo. Huwag nyo kalimutan na hindi mag-subscribe. Be my subscriber. Na. So, hanggang dito na lamang po. Sister Cheryl, tsaka si brother, ano pangalan mo? Janoy. Ano? Janoy. Janoy. Ayan, si brother Janoy. Ano? Hanggang dito na lamang po. Ano? Nasa barangay 96 po kami. Di ba, Sister Cheryl, sa na 96 ito, no? 7. Ah, tama. 96 Zone District 1, Tondo, Manila. Bye-bye.